Opo, pero Oo, that is pero your- araw-araw, you are depriving a person of her liberty while I await. That is precisely the point, ma'am. The- If our action of detaining your chief of staff is against the law, I think the proper remedy, and I think you're a lawyer, Yes, sir. the proper remedy is to go to the court. Sir, do you really want to show the Filipino people kung anong kaalaman ninyo sa batas? Ang sinasabi ko lang po ay sundin Oo. po natin yung batas Kaya dito nga, sa sir, House. sundin natin yung Kasi batas. nandito po kayo dito sa bahay ng Kongreso. Yes, sir. Sundin natin yung batas. Why will you penalize, punish Yusek Lopez for an act of the President? Totoo rin po ba yung pagkarinig ko kanina, Mr. President, that you would volunteer to go to the ICC and have yourself be investigated, Yes, sir. provided funds will be... Yes, sir. Baka magkatotoo po yun, Mr. President. May magbibigay na pera eh. Sir, mas mabuti yan siya makapasyal ako. Madam Vice Yun pala yun mga kababayan. Mukhang mayroon pong magbibigay, may nag-sponsor po pala ng pera. Pagpadala dito kay Tatay Digong sa dahig mga kababayan. At panoorin po ninyo ito. Ito kaya ang nag-sponsor sa kanya mga kababayan kung kaya't ganito po kalakas ang loob itong mamang ito. Hihilain ko yan. Hihilain ko yan. Naku, maniwala ka, hihilain ko yan. Kapupat ng manan. Nag-uusap tayo dito, Sabi mo sir, 8 o'clock sir eh. 8:30 na sir. may hinihintay na po ng anak. Hindi, siya. On record. On record. Ako ang humingi ng on record. Ang anak ko pupunta dito. Mr. President, hindi darating yun. Kasi hindi mangyayari Bigyan yun. mo ng pagkakataon. Kasi ayaw mangyayari. Magdadala ng galit. Ayaw niyang papasukin. Ayaw niyang papasukin. Grabe, deprivation naman, abuso naman yan. Hayaan mo lang makita nila ang tatay Oo, nila, 80 anyos. Kung gano'n, okay lang po. Hindi niyo papasukin. Make it clear. Yes sir, hindi papasukin sir. Hindi ninyo, ikaw, Yes sir. hindi mo Upon my order. Hindi mo pinapasok. Yes sir, upon my order sir. Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae, They can visit you at your detention center sir. Ayan mga kababayan, ang famous na hihilain ko yan. Yan po ang magiging tagline ni Diwata Torre mga kababayan pag siya po ay tatakbo na po sa eleksyon this coming 2028. Hihilain ko yan. Hihilain ko yan si Torre mga kababayan. Saan nyo ba si Torre hihilain mga kababayan pagdating po ng September 2028 election mga kababayan? Sa tingin nyo, saan nyo siya dadalhin? Comment nyo dyan mga kababayan. Dahil dyan, napansin nyo mga kababayan, ito pong pangyayari sa mag-ama ay talagang pinagtulungan talaga sila, kitang-kita. Dito, yung unang nakita nating video na si VP Inday Sara sumasagot lang dito kay Akop na kapapanaw lang ay nagsaside siya ng legality at seniority, di ba? Ngayon, nabutata siya dito ni Vice President Inday Sara Duterte. Yun nga yun mga kababayan, yung isa sa mga nagmarka dito kay Akop, yung apir-apir nila ni Criminal Franz Castro, mga kababayan. At speaking of Criminal Franz Castro, ang kapal ng mukha nitong babaita na ito at yung kanyang kasama, di ba? Ayan nire-reject nila. Oy, Supreme Court, baka CA, baka naman pwede nyo naman ito sigurong bigyan ng konting sampal, contempt of court, dahil mukhang hindi yata kayo nire-respeto, Hindi yata kayo nire-respeto nitong mga ito, sapagkat kung tutuusin bilang isang dating mga mambabatas kayo, tagagawa kayo ng batas, alam nyo yung legality. Kung talagang sumusunod kayo ng maayos sa gobyerno, mayroon nang hatol sa inyo yung RTC, dapat magpakulong na kayo ng sarili ninyo kung mayroon kayong tinatanggap na kahihiyan. Now, hindi lang basta ang RTC ang naghatol sa inyo, kundi ang Court of Appeals. Dalawa na po yan. Bakit ayaw nyo pang magkusa? For delikadisa ba? Mayroon pa ba kayong delikadisa? Yan ay tanong ko lang sa inyo. Kasi, ang ating gobyerno ngayon, itong si Marcos Jr., talamak po ito sa pagpapakulong na wala pa naman pong kasalanan. Ngunit kayong dalawa, at ang kasamahan pa ninyo, ay convicted criminal na po kayo. Kung may delikadisa kayo, at gusto nyo talagang ipaglaban ang katotohanan,
magpakulong muna kayo sa inyong sarili at saka kayo magngangak-ngak ngayon dyan ng human rights. Okay? Kasi habang nag-human rights kayo dyan, yung human rights nung inyong mga sinalaulang buhay, yung mga minor de edad na pinahamak ninyo, dinala ninyo sa kapahamakan ang buhay, ay mayroon din human rights yon. Okay ba yun sa inyo? Now mga kababayan, hindi po yun ang ating pag-uusapan. Ang pag-uusapan po natin, ito pong si Tatay Digong ay sa nalalapit niyang pag-uwi dito sa Pilipinas, mga kababayan. Naniniwala ba kayo dyan? Kasi mga kababayan, ako'y naniniwala po dyan. Bakit? Dahil po, ito pong si Tatay Digong ay alam naman po natin, illegal po ang lahat ng pagdala sa kanya. No, ho? At dahil nga dyan, ito na ho, nagpetisyon po ang mga anak ni Tatay Digong at pamilya niya, iba pang mga abogado, na magano dito ng habeas corpus sa korte. Now, ang korte naman, umaksyon din sila sa pamamagitan ng pinagpapaliwanag nila yung mga nagdala dito kay Tatay Digong sa ICC. Paliwanag ninyo kung tama bang yung ginawa, kung may dinaanan bang korte. 30 days po yan mga kababayan. Ito ay ipinost ito ng JMA November 29. Okay? So kung November 29, kung 30 days ang pag-uusapan mga kababayan, December 30. Ay, December 29 din. Tama, hindi? So bago pa mag-New Year, kung atin itong pagbabasihan, pag hindi sila nakasagot ng maayos, ay maliwanag pa sa sikat ng araw mga kababayan, nandito na si Tatay Digong bago pa mag-New Year. Maliwanag yan ha. Based po ito dito sa facts, no? Ito, JME News, Supreme Court, kung hindi sila makakapagpapaliwanag. Now, paano naman natin natitiyak mga kababayan na hindi nila kayang ipaliwanag? Dahil mga kababayan, ano ho, ang ano lang naman ang kailangan nila ipaliwanag. Yung kailangan nila ipaliwanag mga kababayan ay ito. Pero hindi nila. Yan. Nag-uusap tayo dito. Sabi mo sir, 8 o'clock sir eh. 8:30 na sir. May hinihintay na po ng anak. Hindi, siya. On record. On record. Ako ang humingi ng record. Ang anak ko pupunta dito. Mr. President, hindi darating yun. Kasi hindi mangyayari Bigyan yun. mo ng pagkakataon. Kasi ayaw mangyayari. Magdadala ng bandit. Ayaw niyang papasukin. Ayaw niyang papasukin. Maliwanag yan mga kababayan, hindi po binigyan ni Torre ng pagkakataon na makapunta po ang abogado ni Tatay Digong, itong ang si Vice President Inday Sara Duterte. At maliwanag naman sa batas natin, bilang isang akusado ay entitled ka po dapat na pakinggan or mayroon ka po dapat na sariling abogado, hindi yung abogago nila. Ano ho? Now mga kababayan, hindi pa pala yung ating pag-uusapan, bakit parang tuloy-tuloy na tayo? Hindi muna ako nagpapasalamat sa inyo. Ito po mga kababayan, bukod po dito sa pag-uusapan natin ang malapit na pong pag-uwi ni Tatay Digong, ay ito pong pumatay. Tsumugi kay Yussi Cabral, nakita po sa video. Naku mga kababayan. Teka, sino kaya ito? Sino ang tsumugi talaga dito kay Cabral? At ano ang kanyang reason bakit siya tsinugi? Mapapanood po natin yan kung hindi po ninyo i-skip ang video ito hanggang dulo mga kababayan. Okay? At bago yan, maraming salamat muna sa lahat po ng tumangkilig sa ating channel, nagla-like, nag-share at nagsusubscribe at walang sawa po na nanonood lagi at nakaabang sa ating mga uploads. Maraming salamat sa inyo. Malaking bagay po yan sa amin ang inyong pagsuporta dahil wala po kaming tinatanggapan o wala po kaming bayad kahit kanino mang mga politiko. Dahil lang po yan sa inyo kung kami po ay patuloy na nagsiservisyo publiko para mas marami pa po ang makaalam na mga totoong balita sapagkat may mga balita po ngayon na itinatago po ng mga supposed to be mga mainstream media. Mga kababayan, tuloy na po tayo sa ating video. Ito po, no ho? Tanong natin ngayon, ano ba talaga yung status na ni Tatay Digong? Natatanda naman po natin, di ba? Nag-roll po ang EC, no? Nagbaba po ng memo ang EC dito sa sa mga nagdala kay Tatay Digong, nagbitbit kay Tatay Digong, nagkumidnap kay Tatay Digong papunta diyan sa ICC. Ngayon, binibigyan sila ng 30 days. Itong 30 days na ito mga kababayan ay December 29 ang deadline nito. Mayroon na ba kayong nabalitaan na nagsumiti na sila?
Sumagot na sila sa Supreme Court. Kung wala pa mga kababayan, so malaki na ang chance natin, ano ho? Malaki na ang chance na si Tatay Digong ay makakauwi po dito sa ating bansa bago pa mag-New Year, mga kababayan. That is the good news, ano ho? Now, paano natin muna himayin? Himayin muna natin ng konti, mga kababayan, ito pong pangyayari kay Tatay Digong na maaari po natin makuhanan po ng basihan kung si Tatay Digong nga ba ay makakauwi na, no? Ito muna, bigyan ko muna kayo ng ano, ito kasing sinabi ng Supreme Court ay pinagugat ito na binigyan nga po, nag-file nga po ng writ of habeas corpus ito pong mga kapamilya ni Tatay Digong. Ano bang writ of habeas corpus, mga kababayan? Ito po yun, no? Ang writ of habeas corpus ay utos ng korte na nagsasabing dalhin ninyo ang taong ikinulong o inaresto at ipaliwanag kung bakit siya kinulong. Ang layunin nito, mga kababayan, ito po, no? Protektahan ang isang tao laban sa illegal arrest. O, nakita nyo naman, di ba, dyan, mga kababayan? Illegal naman yan. Siguraduhin na may legal authority ang pag-aresto. Ipatupad ang due process of law. O, may due process ba yan, mga kababayan? Wala pang 24 hours, napunta na sa ibang bansa. Sa madaling salita, hindi pwedeng basta hulihin at ilayo ang isang tao nang walang malinaw na legal na basihan. Yan po yun, mga kababayan, ha. Ito pa, kailan dapat ibigay ng korte ang writ? Magbibigay ang korte ng writ kapag walang warrant. This time, mga kababayan, sinasabi nila, tingnan nyo kung pasok ba dito ngayon si Torre, yung mga ang ginawa dito kay Tatay Digong. Walang warrant, pero ang sinasabi nila may warrant daw sa cellphone. Walang due process. O, alam niyo ba kung may due process? Due process ba ang ginawa kay Tatay Digong? Walang malinaw na batas na pinanggalingan ng pag-aresto. O, ano po ang malinaw na batas, mga kababayan? Ang malinaw pong batas, kung sa ICC mayroon pong tinatawag na Rome Statute na kailangan mo nang dalhin sa local judicial authority. At hindi naman po local judicial authority ang Villamor Herbes. Okay? Inilabas ang tao sa jurisdiction ng bansa ng walang judicial authority. Oh, di ba? Ito pa lang na mga punto ito, maliwanag na, mga kababayan. Hindi ito ibinibigay kung may valid warrant. Oh, this time, sabihin natin, pagpalagay na natin may valid warrant, may malinaw na batas. Oh, yan, questionable na yan. May final court order, questionable na yan kasi wala naman pong korte pa na nag-order na ipadala mo si Tatay Digong sa ibang bansa, di ba? Bakit ito ang ginamit sa kaso ni FRRD? Ang petisyon ng pamilya Duterte ay nagsasabing illegal detention ang nangyari dahil walang utos mula sa Philippine Court, walang extradition proceedings, hindi dumaan sa judicial authority, direktang isinuko sa ICC kahit umalis na ang Pilipinas sa ICC. Walang ratified treaty na nagbibigay ng kapangyarihan, kaya humihingi sila ng writ of habeas corpus para ibalik si Duterte sa Pilipinas at pananagutin ang mga nagdala sa kanya. Bakit nag-utos ang SC noong November 28, mga kababayan? Noong November 28, sinabi ng Supreme Court, magpaliwanag muna kayo. Ibig sabihin, hindi pa kumakampi ang SC. Bigyan po natin ng mga kababayan, hindi pa po kumakampi ang SC. Gusto muna nilang malaman sino ang nag-utos, anong batas ang ginamit, may visa ba ang ICC jurisdiction, moot na ba ang kaso dahil nasa ICC na. Standard judicial process ito, hindi pa desisyon. Tama, mga kababayan, di ba? Standard pa po wala ito. Itong mga SOP. Bakit naman, mga kababayan, critical ito sa due process? Kung mapatunayan na walang legal authority, nilabag ang konstitusyon, nilaktawan ng korte, delikado ito sa lahat ng Pilipino, hindi lang kay Duterte. Ayan, mga kababayan, sinasabi ko na ito noon, no? Magiging precedence ito. Once kasi na pinabayaan lang ito ng Korte Suprema ng Pilipinas, pag nagpalit po ng presidente sa susunod na eleksyon ang ating bansa, tiyak po, mga kababayan, kung ano po ang ginawa nila dito kay Tatay Digong, ay yun din ang maaaring mangyari at sapitin po nila. At hindi lang yan sa isang presidente, kundi sa lahat ng klase o sa lahat ng mga Pilipino. Pwede nang gawin. Dahil mayroon na pong precedence. Basta lang mayroon political pressure,
Mayroong international court na magsabi, dalhin mo dito yan, kami na bahala dyan, padala mo, pwede. Kasi nga, mayroon na tayo yung proceedings, di ba? Ito na, ginawa ni Marcos, di ba? Pwede na palang dakpin at ilabas ng bansa ang kahit sinong Pilipino basta may international pressure. Ano ang posibleng desisyon ng ICE? Ito mga kababayan, ang maaaring posible ng desisyon ng ICE. May tatlo, no? Option number 1, i-grant ang writ, no? Iutos ang pagbabalik kay Duterte, kilalanin na may due process violation. Option number 2, i-deny ang writ. Sabihin legal ang ginawa ng gobyerno, umut na ang kaso. Option number 3, judicial restraint. Sasabihin hahayaan muna na ang ICC, hindi gagalaw ang ICC sa ngayon. Bakit malaki ang labang ito? Hindi lang ito tungkol kay Duterte. Ito ay laban tungkol sa soberenya ng Pilipinas, kapangyarihan ng Korte, Korte Suprema, proteksyon ng mamamayan laban sa arbitrary at arrest. Ayan po mga kababayan. Ayan po mga kababayan. Yan po yung isa sa mga magaganda rito mangyayari. Kasi nga po, nakikita na po natin yung utos ng korte na magpaliwanag sila ay nakapaloob po dito. Napakarami po. Maaari, pwede nilang masabihin na legal yung pag-aresto. Kasi nga po, sinasabi nila may warrant of arrest daw itong si pangalan nito si Torre na nandoon daw sa kanyang cellphone, di ba? Now, kung legal 'yon, mayroon bang judicial authority? Yun mga kababayan, ang malaking sablay nila. Yun ang napakalaking sablay nila. Kasi wala pong kitang-kita po yan sa atin pong mga video na wala pong judicial authority na pinuntahan or dinala si Tatay Digong. At hindi po si Tatay Digong pinayagan nitong si Demonyong Torre, mga kababayan, na Ayaw niyong papasukin. Ayaw niyong papasukin. Grabe, deprivation naman, abuso naman yan. Hayaan mo lang makita nila ang tatay Oo, nila, 80 anyos. Kung ganun, okay lang po. Hindi niyo papasukin. Make it clear. Yes, sir. Hindi papasukin, sir. Hindi ninyo, ikaw, Yes, sir. hindi mo Upon my order. ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae, They can visit you at your detention center, sir. ayan mga kababayan ang sabi ni Tatay Digong, ang abogado ko, ang anak kong babae, si Vice President Inday Sara Duterte. Now, hindi po nila pinapasok. Ganito po nila binali ang batas mga kababayan. Alam nyo, hindi man nila makamit ni Tatay Digong, ni Vice President Sara Duterte ang tawag nito, yung hustisya ngayon. Pero sa madali mga kababayan, malapit-lapit na. Wala nang 2-3 taon. No? Malapit na yan. Malapit na yan. Tandaan po ninyo mga kababayan, wala pong forever dito. Wala pong forever. Isipin nyo na sino ba ang mga matatagal ng presidente sa ating bansa? Tumagal, humabang pagka-presidente. Di ba si Arroyo? Halos 9 years, parang wala na rin katapusan, di ba? At ang isang pinakamatindi itong tatay nitong Marcos Jr. na to, si Marcos Sr., di ba? Ang tagal, 21 years something, di ba? Pero natapos din. At mas matindi pa yun, di ba? Mas malakas pa yun si wala pang noon, may martial law pa. Sa ngayon, bagay, parang may martial law rin naman, pero silent nga lang, di ba? Now, mga kababayan, sa tingin nyo, kahit ganun katatagal sila, hindi sila matatapos. Matatapos sila. So, masisingil at masisingil din sila sa kanilang mga pang-aabuso. Pansin nyo mga kababayan. So, amtay na lang po tayo hanggang December 29 ay malakas po ang aking paniniwala na malapit-lapit na itong si Tatay Digong. Base po dito base po yan sa Supreme Court at base po yan sa mga facts. At kung titingnan talaga natin, wala naman siguro makakapag-argue kahit sino pang vlogger dyan, kahit pakakampi nila, kahit mga bangag vlogger pa yan. Sa bagay, yung bangag, walang gagawang matino yan, di ba? Yung mga bangag yan, ang re-rape yan ng mga 5 years old na bata, di ba? Chuchugiin pa. Yan mga kababayan. So, abang-abang tayo kay Tatay Digong. Masasabi na rin natin na good news po ito mga kababayan. Now, lipat na tayo dito sa issue kay pangalan nito kay
ito si Cabral. Ang video mga kababayan ay natukoy na kung sino talaga ang tsumugi dito sa kanya. Panoorin nyo ito mga kababayan na video. $13.12, no? So pag 13.12, 1:12, tama no? Thursday. Ayan mga kababayan, 13.12 yun, 1:12 yung video na yun. Tingnan nga natin tong video na sinasabi dito. Ano bang video na yan? May hanggang 5 palapag na basement umano sa ipinapagawang bahay ni dating Congressman Zaldico sa Makati, batay sa nadiskubre ng mga investigador. Kaugnay naman ang pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, eksklusibong nakuha ng GMA Integrated News ang kuha ng hotel CCTV sa kanya bago siya matagpuan sa bangin. Ang mga anggulong inalis na kasunod ng autopsy sa pagtutok ni June Veneracion. Ayan mga kababayan ang mga anggulong inalis na kasunod ng autopsy. Tandaan po natin yung asawa po ni Yusek Cabral, ayaw niya pong ipa-autopsy itong asawa niya kasi nga daw po mas lalo pang pahihirapan. Pero sino pong nasunod? Ang nasunod po itong si pangalan nito? Si John Vic Remulla, yung DILG. Dahil nga daw, may rason siya, sinasabi niya, baka daw budol. Diba? Baka ibang tao daw yon. Okay, mga kabayan, sundan lang po natin para malaman po natin kung sino po talaga ang tsumugi dito kay kay Cabral. Dito mga kababayan, malalaman po natin sa bidyong ito. Sa CCTV video ng Ayon Hotel sa Baguio, kung saan tumuloy si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, makikita ang huli niyang sandali bago natagpo ang uwala ng buhay. Eksklusibong nakuha ng GMA Integrated News ang mga CCTV footage na hawak na ngayon ng mga investigador matapos isilbi ang sabpina sa hotel ng PNP at NBI. Mag-aalauna ng hapon ang unang makikita ang paglalakad ni Cabral papasok ng driveway ng hotel. Makalipas ang 5 minuto, sunod na makukunan ang kanyang SUV na minamanehon ng kanyang driver na si Ricardo Hernandez. Kita sa CCTV footage ang pag-check-in ito sa hotel. Sa 4th floor ng hotel, lalabas sa elevator si Cabral at kanyang driver. Ihahatid siya nito sa kanyang suite, bandang 1:10 ng hapon. Kita din ang pagpasok ng driver sa kanyang kwarto ng 1:20 ng hapon. Sa susunod na video nakuha ng 2:47 ng hapon, kumatok si Cabral sa kwarto ng driver at pumasok ito. Pagkatapos, ay magkasunod na silang lumabas. Makalipas ang ilang minuto, ay umalis ang SUV na hinihinalang dumiretso na sa Cannon Road bago mag-alas 3 ng hapon. Hindi na nakuna ng pagbalik ng driver sa hotel ng pasado alas 5 ng hapon at ang pag-alis ulit ito pasado alas 6 naman ng gabi. Bago mag-report sa Baguio City. Sandali na mga kabayan pansin ba inyo ba itong CCTV? Yung umpisa ng CCTV, may oras. Yan, natin Ang paglalakad ni Cabral papasok ng driveway ng hotel. Makalipas ang 5 minuto, sunod na makukunan ang kanyang SUV na minamanehon ng kanyang driver na si Ricardo Hernandez. Kita sa CCTV footage ang pag-check-in ito sa hotel. Sa 4th floor ng hotel, ayun may oras doon 1:12 no? lalabas sa elevator si Cabral at kanyang driver. Ihahatid siya nito sa kanyang suite, bandang 1:10 ng hapon. Kita din ang pagpasok. Sandali lang Di bang CCTV nakalagay lang yan sa isang lugar? Tama mga kababayan, hindi. Hindi naman siguro ito hinahawakan, di ba, na parang gagalaw-galaw. Pero bakit parang gumagalaw-galaw? Sandali. Parang kinukuhanan ng video. Okay. Parang ito nga computer, no? Kinukuhanan niya. Sige. Ng driver sa kanyang kwarto ng 1:20 ng hapon. Sa susunod na video na 1:20 ng hapon, tapos ang susunod na video na 2:47 na. 1:20, so isang oras na mahigit ang sunod na video na pinakita nila. Ng 2:47 ng hapon, kumatok si Cabral sa kwarto ng driver at pumasok ito.
Pagkatapos ay magkasunod na silang lumabas. Anong oras yun? Ilang oras doon na pumasok si Cabral? Mga kababayan. Walang sinabi, di ba? Kasi, tingnan mo, pansinin niyo mga kababayan, yung yung takbo ng event, sinasabi nila na may oras, ganitong oras, 2:00. Pagpasok niya dito, wala nang sinabi paglabas kung ilang minuto siya na natili doon. Makalipas ang ilang minuto, ay umalis ang SUV na hinihinalang Tingnan nyo, ang susunod ng sinabi, na makalipas ang ilang minuto. Pero, ba't hindi nyo pinakita yung oras doon sa ano? Di ba? Hindi nyo pinakita ang oras, mga kababayan. Tapos, ang sunod na sinabi, nasa labas na, makalipas ang ilang minuto, nakita na siya sa labas. Yan lang. Pero, anong minuto yon? Ilang minuto yon? Kasi, ay yung 2 oras, pwede namang ano yan eh, 120 minutes eh. Minuto pa rin yun. Tama. Di ba? dumiretso na sa Cannon Road bago mag-alas 3 ng hapon. Hindi na nakuna ng pagbalik ng driver sa hotel ng pasado alas 5 ng hapon at ang pag-alis ulit ito pasado alas 6 naman ng gabi bago mag-report sa Baguio City Police Office Station 6 sa Cannon Road. Ang ibang nilalaman ng mga CCTV ay hindi na ipinakita sa GMA Integrated News dahil kasama ang mga ito sa malalimang investigasyon ng NBI at PNP. Yon mga kababayan, yun lang. Nagpakita kayo ng CCTV pero hindi pa rin kumpleto. So parang nagdadagdag tuloy ng duda. Hindi na lang sana kayo nagpakita ng CCTV. Di ba? Kasi kung rason ninyo, kung ang rason lang ninyo, kasama ito sa investigasyon, bakit? Yung pinakita ba hindi yan kasama sa investigasyon? Sundan nyo ako mga kababayan. Nagigits nyo ba ang punto ko? Kung ang rason nila, yan no, maliwanag eh. Hindi na daw pinakita yung ibang footage ng CCTV dahil daw kasama ito sa investigasyon. So, yung pinakita sa atin, hindi yan kasama sa investigasyon, ganon? Ang ibang nilalaman ng mga CCTV ay hindi na ipinakita sa GMA Integrated News dahil kasama ang mga ito sa malalimang investigasyon ng NBI at PNP. Malinaw mga kababayan ha, hindi po tayo gawa-gawa niyan, sila po. Nagtatanong lang tayo, kung ito bang pinakita nila sa CCTV, wala itong kinalaman sa investigasyon. Kasi mayroon pang hindi ipinakita. At ano yung hindi ipinakita? Lalo tuloy ang mga tao ngayon, magtatanong, ano bang hindi pinakita? Nagpakita kayo tapos yung iba hindi nyo pinakita. Hindi naman siguro sa loob ng kwarto yun eh. 'Di ba? Kasi alam ko ba private na siguro yun eh. 'Di ba? Bawal na siguro sa loob ng kwarto ng hotel na may CCTV pa, lalo naman siguro sa mga CR, 'di ba? Banyo. Pero this time mga kababayan, may sinasabi kasi hindi daw pinakita kasi nga kasama daw sa investigasyon or parte sa investigasyon. So, madalit sabi mga kababayan, kung logical natin na reaksyon, ibig sabihin, itong pinakita sa atin, hindi ito kasama sa investigasyon. Okay? Right? O, tuloy natin. Nang imbestigahan at halugugin ang hotel room ni Cabral, nakuha ang isang kutsilyo at gamot sa kanyang bag. If we're talking about the knife or the items that were recovered, yung knife or self-protection, while the medications, we secured that. We also took tissues so that we can study if these medications were used. Sabi ng PNP, lumabas sa laboratory test na nagpositibo si Cabral sa isang uri ng antidepressant drug. Pero base sa mga ebidensya, pwede nang i-rule out ang foul play. Sabi ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya. Ganun pa man, kailangan... Teka mga kababayan, no? Pwede na daw i-rule out yung, kung base sa mga ebidensya, pwede daw i-rule out na mayroong foul play, no? Mayroong nangyaring hindi tama or mayroong pong tsumugi dito sa kanya, mga kababayan. Pero base sa findings daw, mukhang mayroon itong tinake na mga gamot, no? Now, pero ayon dito kay Rimulya, pwede na daw ito i-roll out na mayroong dumali or tsumugi dito sa kanya. Sino ba ito mga kababayan na tsumugi sa kanya? Malalaman natin, tuloy lang natin. Digital forensics ang cellphone ni Cabral, kaya nag-apply na ng search warrant ang PNP sa korte para ito'y makuha. What we have to determine is whether, number one, there were threats to her life. Number two, if there were any conversations she had prior to the event. Number three,
if there were still transactions pending, and number 4, who was she conversing with in the week before the event. Kasama sa mga unang inimbestigahan ang driver ni Cabral. Pero sa ngayon, absuelto raw siya, sabi ni Rimulya. To our investigation so far, we see no conclusive links with him and the fall of Yusek Cabral. Ang bilis mga kababayan, ito si John Vic, para magkapatid ka sila ni Boyeng, ang bilis nila mag-conclude, ang bilis nila mag-convict, ang bilis nila mag-absuelto. Talaga naman, parang, super to sila, super, super cop, super investigador, judge na rin, at ang tawag nun, basta sila, completos ligados talaga sila magkapatid, no? Conclusion na kaagad, alam na kaagad nila kung anong nangyari. Bakit ganun mga kababayan? No? Direct. Ayaw ko lang pero naalala ko lang, di ba? Yung sinong nakakaalam ng pelikula, yung umpisa at magiging katapusan, sa tingin niyo mga kababayan, sino? Di ba, direktor? Oh, hindi. Sa pelikula lang yun mga kababayan ha. Hindi ko po ito sinasabi dito si John Vic ang direktor. Hindi. Ano lang sa pelikula. 'Di ba? Ang nakakaalam ng katapusan, umpisa at katapusan, 'di ba? Direktor ng pelikula. Siya ni up, cut, up, action. Oh, 'di ba? Direktor 'yan yung kung saan ka papasok. At alam niya kung ano magiging takbo ng istorya, 'di ba? Direktor ng pelikula 'yon. Si Boyeng kaya, si Rimulya kaya, ano kaya? Hindi, nagtatanong lang ha, hindi po dito. Kasi ayon nga sa kanya, no, pinagpapalagay niya na pwede na daw pong i-roll out na mayroon nga po ritong foul play, no? At ito namang asawa ni wala, hindi na naniniwala sa ganun. Aksidente lang daw ang asawa ni Cabral naman. O, sige, tuloy natin mga kababayan. Sa pagsusuri sa biometric features ni Cabral, nalaman na sa kanya talaga ang katawan na natagpuan sa bangin sa Cannon Road. The fingerprints match. Ayan na mga kababayan. So di ba ito din si Rimulya noon, sinasabi niya rin na sandali, baka may budol diyan, baka ibang katawan ang nandyan, no? So ngayon, ito na. Kumbinsido na siya, the fingerprint match na daw. Okay? Sige, tuloy. And then her pictures match. All the biometric features show that it is her with great degree of certainty. Ayon kay Rimulya, base sa post-mortem examination, The post-mortem examination showed extensive facial injuries on the right side of her face, extensive injuries on the rear of her skull, extensive injuries to her the right side of her rib cage and her hands. It shows a forward motion drop from the tip. sabi ni Rimulya, ang bangin sa Cannon Road kung saan nakita ang katawan ni Cabral ay malapit lang sa isang overpriced rock netting project na base sa investigasyon ay sasabit din ang dating DPWH official. It is usual in jump cases of suicide attempts when they jump that they take off their shoes. And it was apparent in that moment, I think her shoes were separate from the body, na tinanggal niya talaga sapatos niya bago siya tumakbo. At tumalon, so... Sandali may nakuha ng picture na ang suot ni ni Cabral ay kulay itim na tsinelas. Pero bakit kulay pink? Kasi nagbanggit ito ng shoes o sapatos, di ba? Oh, nako. It shows the psychological patterns of a jump suicide. Sa pagpapatuloy naman ng investigasyon sa mga personalidad na sangkot sa flood control project scandal, may kakaibang nadiskubre ang mga investigador sa ipinapagawang bahay sa Forbes Park ng isa sa principal figure sa kontrobersya, si dating Congressman Zaldico. Ayon kay Rimulya, nalaman nila mula sa Homeowners Association. Wag na muna yan kay Zaldico. Mamaya si Zaldico, babalikan natin yan mga kababayan. Ito muna ha. So yan na, nakita na po natin. Dito pa lang mga kababayan, nagkaroon na po tayo ng mga agam-agam or idea patungkol po dito sa dalawa na nagsasalita. Patungkol naman kay Cabral. Magkasalungat po mga kababayan. Si Rimulya, itong si John Vic, noon pa man ay iginigiit niya ng ipa-autopsy. At nang malaman po nila ayon sa autopsy po, pwede daw pong i-roll
no, i-rule daw po ito na mayroon pong nangyari po talagang may tsumugi sa kanya. So, establish na po natin dito na maaari nga pong mayroon pong tsumugi ayon dito kay Remulla. Ano ho? Now, yung tungkol naman doon sa sa na-cite naman na sa asawa niya, ang asawa niya ayaw din naman ipa-autopsy. No? At naniniwala ang asawa niya na talagang suicide lang yan. O hindi suicide, na-aksidente lang. Di ba? Na-aksidente lang mga kababayan. So ngayon, kung pagbabasihan natin silang dalawa, bagamat hindi sila nag-aaway, pero mayroong hindi dito pagdutugma sa kanilang dalawa. No? Bagamat hindi sila magkakontra. Kasi yung asawa, nakano nang isip, 'di ba? Wala talagang iniisip na may masamang nangyari sa asawa niya or 'di ba? Samantalang itong si John Vic mayroon. So, ang sinusolve natin dito mga kababayan, sino ba talaga ang tsumugi dito? Mayroon ba talaga? Kung mayroon man, sino ba talaga? Ito mga kababayan, panoorin po natin itong isang video na ito. Ito na ang mga nakasaksi mismo ha. Nasaksiyan mismo nila, nakausap mismo nila bago pa mangyari ang lahat-lahat. Bumili pa siya ng sigarilyo. Nagtambay lang talaga siya dyan. Nagtambay lang siya dyan sa bandarian. Na iniintay siguro yung oras kung kailan babalikan yung si Ma'am Cabral. Personal na nakaharap ni Arnolfo Milo si Ricardo Hernandez, driver ni dating Department of Public Works and Highways Yusek Catalina Cabral, ilang oras bagong nangyaring insidente noong December 18. Si Mang Arnulfo ang may-ari ng gas station malapit sa bahagi ng Cannon Road sa Tuba, Benguet, kung saan huling nakita si Cabral. Ayon sa mga residenteng nakasaksi dito sa bahaging ito ng Cannon Road nakaparada ang sasakyan ng driver ni former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. At kung titignan mula sa pwesto ko kung saan ako nakatayo ngayon, malinaw na tanaw ang konkretong harang na yon, ang lugar kung saan sinasabing umupo si Undersecretary Cabral bago mangyari ang insidente. Actually, hindi naman siya naggasolina rito talaga. Nag-standby lang siya. Kung makikita nyo, pwede nyong i-video mula rito sa paradaan niya, nagparada dun sa bandaron. Kita naman yung inupuan ni allegedly na Ma'am Cabral. Kitang-kita naman niya yung inupuan mula rito sa gasolina hanggang dun sa dulo. Kasunod ng balitang pagpapakamatay ng dating DPWH official, binalikan ni Mang Arnolfo ang naging encounter kay Hernandez. Aniya, naging palaisipan sa kanya kung bakit hindi agad binalikan ng driver ang dating opisyal gayong iniwan niya itong walang kasama. Yun ang tanong ko sa kanya, bakit hindi niya binalikan niya. Pero actually, ako lang naman, para sa akin, siguro nakatulog siya. Kasi matagal din siya daw doon sa sasakyan. Yung nakapansin kay tatay sa kabila na nakataas pa yung paa na parang nakatulog na. Hindi sure ang oras kasi dismissal ng mga estudyante doon sa baba. Lumabas lang yung driver. Nakita ko lang dito sa nasilip ako dito. Sinilip ko dito. Ganun lang. Baka pagod yun. Ayon naman kay Aramay Ginangan, bumili lang naman aniya si Hernandez sa kanilang tindahan at ordinaryo lamang naman ang ikinikilos nito. Bumili lang po tapos umalis na rin. Ganun lang po. Isang stick lang po. Makisindi lang po tapos umalis na rin po. Sa salaysay naman ni Ben Faustino, sa kanya mismo nagtanong si Hernandez at hinahanap nito ang iniwan niyang amo sa lugar. Nung nakaupo ako dyan sa kurbada, mga ganitong oras, may huminto. Tapos, nagtanong, meron ka bang nakitang babaeng dumaan dito? Sabi ko, wala naman. Tapos sabi niya, nakaparada ako doon sa bandaron, sa baba. Bakit biglang nawala yung babaeng kasama ko? Sabi. Tapos sabi ko, baka meron kayong tampuan. Wala naman, sabi naman niya. Samantala dumami ngayon ang nag-oosyoso sa lugar kung saan nangyari ang insidente. Kunyari magpapagas yung mga motor o mga sasakyan, pagtatanong lang kung saang banda nahulog si Ma'am Cabral. Curious lang, tinignan ko kung gaano kalalim. Pag ganyan kasi kalalim, eventually sigurado mortality rate ko mataas. Nauna nang nagpahayag si Interior Secretary John Vic Remulla
na walang foul play sa pagkamatay ni Cabral at mayroon anya itong seryosong intensyon na kitlin ang sariling buhay batay sa lumabas na resulta ng inisyal na investigasyon. Ganun. Di ba mga kaubayan? Si Bujon Big Remulla rin may sabi. So dalawa ang sinasabi ni Remulla. Yung isa kanina napanood natin, sinabi ni Remulla na maaari na itong i-roll out na maaari ngang mayroon tsumugi sa kanya. Ngayon, mayroon naman siya nauna na posible rin talaga na ito nga po ay na-aksidente lang. Di ba? Now, ganun din naman ang sinasabi ng asawa. Pero ang pinagtataka lang natin dito mga kaubayan, despite na tumanggi ang asawa at hindi po nagbigay ng consent, bakit ito na-autopsy? Pwede ba yun? Hindi ko alam mga kababayan, sa mga, siguro kung may mga nakakaalam dito, ano ba yan? Obligado ba yan? Kasi yung mga naririnig ko lang, halimbawa, mayroong mga nahuli na gustong gustong ipa-drug test. Kung tumanggi magpa-drug test, hindi di ba napipilit? Parang ganoon, di ba? Ito naman, mga kababayan, tumanggi ang pamilya na ipa-autopsy dahil ang rason nga po ni Sir, ang asawa ni Mrs. Cabral, ay mas lalo pang napapahirapan ng kanyang asawa. Ang pinagtataka ko lang din doon, kung tumanggi siya sa autopsy, bakit hindi naman sa DNA? Kasi ang DNA lang naman, wala namang sakit kung ang rason niya ay masasaktan, lalo pang mahirapan ng kanyang asawa. Di ba? Ito mga kababayan, mga butas po ito, or mga red flags ito na masasabi natin patungkol po dito sa mga inconsistency na mga sinasabi ng bawat panig. Tuloy pa po natin mga kababayan kung ano pa po ang nangyayari. Pa man, sinabi ng Philippine National Police na kailangan pa ring hintayin ang resulta ng pagsusuri sa mga ebidensya bago magbigay ng konkretong konklusyon sa insidente. Grace Do. Ayan mga kababayan. So, yan nga ngayon ang yan nga ngayon ang kanilang sinasabi dito patungkol dyan. Now, di nyo ba nakikita yung suspect sa tsumugi sa kanya? Hindi pa natin nakikita, no? Sige, hindi pa natin nakikita. Mamaya mga kababayan. Ito, panoorin nyo muna itong video na ito. Na maaaring makapagbigay ng kung ano-anong related na mga ibang tatalakayin at maaaring may maraming tao. Kaya siguro ngayon, kung mo nangyari yan, talagang aasahan mo na babangon ng mas maraming tanong. Opo, maraming talagang tanong. Mas maraming tanong ngayon kaysa kasagutan. Nakakalungkot yung nangyari dyan. Ako, unang-una, dahil kakilala ko naman siya, sa trabaho ko sa Congress noon sa mababang kapulungan ng senador ako, may pagkakataon talaga na nagkakausap sa mga hearing. Kaya kilala ko naman siya ng personal. Kaya hanggang sa ako'y maging Blue Ribbon Committee, nasama nga siya sa unang mga pagtatanong dahil nga sa sensitibong pwesto niya sa DPWH. Ngayon, nangyari nga ito, inaasahan natin na marami talaga yung magdududa sa nangyari sa kanya. At lalo pa nga naalala ko, di ba dapat nakatakda sa humarap sa ICI, sa ICI noong December 15. Tapos hindi rin siya pumunta. Kasi nakarating. Wala rin pasabi kung pupunta o hindi. Kung maalala ninyo yung dalawa, naging guest natin. Si Kong Lian Libiste po. Si Kong Lian, anak ng aking kumare. At mula sa kanya ay nagsabi siya rito at dito niya unang inilahad Yes. Na meron siyang nakuha ang mga sensitibong impormasyon na binigay mismo ng opisina ni Secretary Yusek Cabral, bago pa nangyari itong pinag-uusapan natin. At nung hinahanap ka rin yung computer, hindi na makita yung computer. Ngayon sinasabi mo kanina na may binanggit ang ombudsman na ano sabi niya? Yung mga gadgets ay secure. Yung cellphone. text. Yan. Kasi sa forensic investigation, baka, ano ba ang tanong? Kasi kung may katagpo ba siya doon, siya lang ba ang kusa na tumambay doon? Bakit, ang tanong bakit 2 beses pa siyang bumalik doon sa nabanggit na lugar? Bakit ang ombudsman ang nagsabi noon? Siguro ang ombudsman ang nakuna ng reaksyon. Diba dapat pulis
Oo nga, no? Dapat kasi yung siguro yung mga investigador. Opo, yung mga pulis. Kasi kung hahanap ka ng lead, halimbawa, pero ipaalam niya sa mga mga partido ni Yusek Cabral. Opo. Sa tingin ko, hindi yung ombudsman ang nagpapanukala ng ganun, kundi yung mismong mga investigador na nagsisimula para malaman ang mga katotohanan sa pangyayaring ito. Bagay, Diba? malamang SOP naman sa mga pulis. Siguro nakunan lang ng reaksyon ng reporter si Ombudsman Rimulya. Ano nga? Pero doon sa punto lang, aspetong legal lang, may epekto ba ito sa kaso, sa kontrobersyal ngayong ating kinakaharap? Kung legal aspect lang po, walang... kasi ang tanong nila ngayon, di ba, ano magiging epekto nito sa iskandalo ng flood control? Ang magiging maraming epekto sa tingin ko kasi nga yung sa dami ng mga impormasyon na dapat sana'y nailahad niya o naikwento niya, maaring yung iba ngayon ay hindi na makikita. Ayun. Di ba? Opo. Maaring tamaan naman ng mga impormasyon na yan ay medyo nagsasaya siguro. Ayun. Oho. Kung tatanungin mo kung anong magiging epekto niyan, merong nalulungkot talaga, merong nagsasaya. May lihim pa na, tama kayo, Kasi sir, no? Opo. yung mga dapat na maibahagi, alang-alang dun sa ikalilinaw ng sino ba talaga ang nagpasimuno niyan, kagaya ng binabanggit natin dito, palagi nating binabanggit, sana sa lalong madaling panahon, makita natin kung sino yung mga masterminds, hindi ba? Opo. Ngayon, isa sa epekto, baka mahirapan kung paano may tuturo lahat yun, di ba? Dahil sa pagkawala Kung tatanungin mo ako, kasi simpleng-simple lang naman, mas maganda, maraming magkukwento, maraming mapagkukunan ng impormasyon, pero sa nangyaring ito, maaring mapigilan yung iba. Pero sa kasaysayan naman, kung minsan, meron tinatawag na yung twist of fate. Opo. Sa ibang pagkakataon, bigla na lang lilitaw naman yung mga ibang... kasi mag-iiwan naman ng bakas lahat eh. Tsak po yun. Di ba? Hindi naman isang tao lang siguro nakakaalam sa kanyang opisina. Mga ganun. Alam nyo mga kaubayan, nagets ko yung punto dito ni Senator Marcolita. Sa tingin ko, ang isa dito sa pupwedeng sabihin natin, ang katotohanan ay hindi habang buhay na may tatago. Sisingaw at sisingaw po ang amoy ng utot. Sisingaw po ang baho dito mga kaubayan. So, tuloy natin si Senator Marcolita ha. At mukhang sino ang magbusasaya? Sino yung makikinabang pag wala na si Cabral sa kabila ng napakatindi po ngayon ng kinasasangkutan niyang kontrobersiya? Sa tingin niyo mga kaubayan, sino? Anyway, ako naniniwala naman sa makabagong kaparaanan ng investigasyon ngayon sa part ng Baguio PNP ng Cordillera, tsak, magkakaroon ng malalimang investigasyon siguro, Sen. Ano talaga naging dahilan ng naging kamatayan nitong si Yusek Cabral? Hindi lamang yung kamatayan niya mismo, kung hindi yung epekto ng pagkawala niya. Kasi nga, nawala siya habang hindi pa ganap na natutukoy ang lahat ng dapat matukoy. Habang naglalaro pa sa isip ng mga mamamayan natin, saan na patungo yung mga investigasyon na yan? Bakit nangyari itong ganito? Di ba? Pero tataka ko na doon sa mga, tama ba yung video footages? Bakit binalot siya ng plastic? Parang parang foil na hindi ko alam eh. Di ba? Ano kayang nangyari doon? Ipakita mo nga direct. Ayun, bakit siya kaya binalot ng foil, Paano niyo naman alam na foil yan? Ako hindi ko alam kung ano yan. Baka yan naman talaga yung ginagawa ngayon eh. Sabihin, para i-preserve po yung bangka. Parang hindi naman... Well, parang ngayon lang ako nakakita ng gano'n. Na-accident, bumagsak eh. Yung body bag, Oo, yung... Ano ba, body bag lang ba yun o... Ayun, kasi parang binilot siya, Di ba? O body bag ba yung ginamit sa kanya? Well, anyway, nagtaka lang ako doon sa nakita nating yung paraan. Alam nyo mga kaubayan, siguro naman hindi man tayo investigador, pero
Lalo pa siguro yung mga investigador, pag nakakita po nito, ay mayroon po talaga mapapansin kaagad. Unang-una, madalas po tayong makakita ng mga ganito, di ba, sa mga balita. Hindi naman po ganyan yung ginagawang pambalot eh. At saka, minsan nga nakikita pa talaga yung ulo eh. Di ba? Tinatabunan lang ng dyaryo, o yung paki, tangkita. Pero this time, parang ano mga kababayan eh. Alam mo yun, yung parang chop-chop na. Di ba? Ayun o, tingnan nyo, parang, kasi, nakakakita tayo ng dinedeliver ng lechon sa motor, di ba? Nakamotor. O. Buo yun, di ba? Buo. O. Yun, hindi naman siguro nalaglag yun. Ito siguro nalaglag, pero hindi naman siguro, kahit pa siguro magkabali-bali, hindi naman putol, di ba? Kung titingnan natin mga kababayan, ang itsura nito, putol-putol eh. Parang chinap-chap. Na para bang, basta na lang tinambak dyan, tapos binalot na lang ng ano. I don't think so, no, pasintabi sa mga kumakain, na mayroon talagang, na, tsak, tugma ito. Mukhang hindi tao eh. Ewan ko mga kababayan ha. Mukhang hindi tao, promise. Di ba? Hindi pinakita. Oh. Ang pinakita lang nila, hindi yung tao, walang mukha, walang ano, basta, yan na. So dito nagkakaroon talaga ng duda ang mga taong bayan. Di ba? Sabi naman ni Kong Lian Lebiste tungkol dito sa pagkamatay ni Yusek Cabral, ang sabi niya sa kanyang Facebook account, yung una niyang post ay may listahan sa computer ni Yumaong Yusek Cabral ng lahat ng proponents ng DPWH insertions. Okay. May iilang may kopya nito. Kung lumabas lang ito, tapos na ang mga investigasyon. At sinundan niya after 7 hours, ang files ni Yusek Cabral ay inaprubahan ng DPWH na ibigay sa akin noong September 4. Ipinakita ko ito sa ICI noong November 18 at 19. Ombudsman noong November 26. May kopya rin ang DPWH nito. Pero mukhang sabi ng ICI, wala silang kopya nito eh, no? Nakita lang nila. Naamoy nyo na mga kababayan. Ayon kay Congressman Lebiste, kung nailabas ito, tapos na ang lahat. Mga kababayan, mukhang mayroon akong naamoy. Naamoy nyo na ba mga kababayan? Sa kabila nito mga inconsistent, mga butas, mga parang red flag dito sa nangyayaring investigasyon nila. Magkakasalungat ang pahayag. Lumalabas yung sinasabi ni Attorney Senator Marcolita. Minsan, mayroong talagang pagkakataon na hindi mo na maitago, lalabas at lalabas yan. Sa bagay, kabayan, ang katotohanan ay parang ano yan, parang tubig yan, parang usok yan, na hindi mo po pwedeng makimkim. Tutulo at tutulo, ano yan, talagang tatagos yan sa ano mo. Hindi mo po pwedeng makimkim yan na makuha, hindi. Diba? So, iwan natin yan mga kababayan ha. Doon ko kayo iiwan sa sinabi na ni Sir Jane Bayan, ang salita, na kung lumabas daw ito ayon kay kay Congressman Lebiste, tapos na ang lahat. At alam daw po ito ng Ombudsman, alam ito ng ICI, pinakita na nila, at inauthorize po siya ng DPWH. Mga kababayan, teka, tas biglang namatay, biglang naglaho, biglang chinugi si Yusek Cabral. Tingnan nyo po ito mga kababayan, isa po ating nakita. May post ditong Abante News. Pakay ng Baguio trip, Cabral sisingilin utang ng Benguet contractor ayon kay Eracy. Naniniwala ba kayo dyan mga kababayan? Palapit na tayo doon sa kung sino ba talaga ang tsumugi kay Cabral. Kasi ako mga kababayan, hindi ako naniniwala na
ayon dun, yan din sa video nila Senator Marcolita, mayroon interview yan si Cabral na sinasabi niya takot daw siya sa heights, no? Pero takot ka sa heights, pero nagpabalik-balik ka pa talaga doon. Sinaway ka na, bumalik ka pa. Yun ba yung takot sa heights? Ito pa mga kababayan. Ito pa ang video na ito ang maaaring nyong masabi kung takot nga ba. Ayan, no? Tingnan nyo yung nag-video pa pala itong si Sir, no? Yung driver ni Cabral. Mga kababayan. Ayun, si Cabral nandun, no? At ginaganon pa pala niya. Hindi lang pala ito basta picture, kundi video pala na itinuturo niya nandun si Ma'am Cabral, ano? Tingnan nyo, parang iisa yung damit niya nang pumunta sila sa ICI. Itong driver. Oh. At parang yung damit ni Cabral na yan, nang pumunta sa ICI, yun din yung suot niya doon, no? Nung umupo siya doon. Ito nga yung siguro yung umaga na tinaboy sila ng mga pulis. So tinaboy na sila ng mga pulis, umaga yun, bumalik pa ulit sila ng hapon. Tapos iniwan pa talaga ni driver dyan. Tapos, bago niya, nung umaga pa lang, pa-picture-picture lang sila. So maniniwala ka nga, takot ito mayroon tong Ferabytes. Mga kababayan. Ang ganda-ganda ng pwesto niya, oh. Andun siya, oh. Oh, andun ang paa niya, oh. Mabuti sana kung upo niya nandito sa may, ano, yung paa niya. Hindi, nandun ang paa niya, eh. Pero takot sa heights yun, ha. Ito, may napansin to rito. Sabi nga ritong post, dapat mapaimbestigahan pati driver niya. Sabi dito, mga kababayan, may mali dito. Naka-black damit pero sa autopsy, naka-pink. Siya ba talaga yun? O pinatakas na siya? Kayo na po ang humusga. Ayon po ito sa post na ito. Sa tingin niyo mga kababayan, anong kulay ng damit niya? Naka-black daw pero yung inautopsy naka-pink. At saka yung tsinelas mga kababayan, ayon dyan sa video, yan sa picture na yan, naka-tsinelas yan. Hindi naka-sandal na Crocs. Ayan, ha. So mga inconsistent na yan. Sandali, Bimar, kanina mo pa kami binibitin. Magagigil ka. Kurutin ko na ngayon mamaya ul-ul mo. Wag naman. Sino ba talaga ang Yumari? Ito, panoorin nyo itong video na ito. At siguro, makalalaman natin kung sino talagang Yumari sa kanya. Panoorin nyo ito mga kababayan. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Para sa bawat Pilipino. Bago natin ipagpatuloy, bigyan ko muna kayo ng kunting dagdag pang pag-iisipan ninyo mga kababayan. Ang hinahanap natin dito, sino bang tsumugi kay Cabral? At perhaps pagkatapos ng video na ito, malalaman natin kung sino talagang tsumugi kay Cabral. Okay? Si Saldico, naniniwala tayo, may kasalanan. Tama hindi? Mayroon. Pero alam din natin na hindi siya talaga ang mastermind. Tama hindi? May mas mataas sa kanya. Gets niyo, di ba? Sa kabilang banda naman, si Cabral. Alam natin na may kasalanan si Cabral. Pero, sa pagkakaalam natin, hindi si Cabral yung mastermind. Ayon pa sa kanila, si Cabral daw ay, ayun nga, di ba si Congressman Libeste,
nang inilabas yung, kung may ilabas lang daw ito, tapos na ang lahat. Mga kababayan. Hindi na ilabas eh. Namatay na si Cabral eh. Okay? So, hindi na ilabas. So si Cabral at saka itong si Ko, di ba may pagka-similarity? Parehas sila, napakalalaki ng hawak nilang kaalaman. Now, parehas ba silang natsugi? Si Cabral, si Saldico, mayroong mas mataas sa kanya. Ang unang mataas sa kanya, si Martin Romualdez. Si Cabral, may mataas sa kanya, sino? Si Bunuan. Tingnan nyo si Bunuan at saka si Martin Romualdez, nasaan sila sa investigasyon ngayon. Pansin nyo kabayan, yung dalawang yun, hindi yun masyado na iipit sa investigasyon at hindi halos yun pinapansin sa mga kaso. Pero itong dalawang ito, papunta na doon. Tuloy natin ang video. Malalaman nyo mga kababayan kung sino talaga ang tsumugi dito kay Cabral. Alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Huwag daw siyang magsalita dahil may utos sa kanya. Manahimik na lamang daw po. At lahat ng ito ay naglalahad na siya ng lahat ng kanyang nalalaman at katotohanan. Na base pa lang dito sa ating napanood mga kababayan, tugma ito doon sa ilalabas sana ni Libeste na galing kay Cabral. Tapos na lahat ang investigasyon. What a coincidence mga kababayan. Di ba? Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects. Alam na po natin kung ano po ang sumusunod na mga video dito ni Saldico. Ano po ang aking gustong ipaliwanag sa inyo rito mga kababayan? Kasi naalala ko po, itong kauna-unahang video ni Saldico ay paulit-ulit kong pinanood at sinasabi niya, magsasabi daw po siya ng katotohanan, buong katotohanan, may mga pangalan, may mga ebidensya. Na pagtanto ko mga kababayan, same na same ito doon sa sinasabi na ito daw si itong si pangalan nito si Cabral ay mayroon sanang ilalabas na pag nailabas ito ayon dito kay Kong Libeste, tapos ng lahat. Mismo kung hindi yung epekto ng pagkawala niya. Kasi nga, nawala siya habang hindi pa ganap na natutukoy ang lahat ng dapat matukoy. Habang naglalaro pa sa isip ng mga mamamayan natin, saan na ba patungo yung mga investigasyon na yan? Bakit nangyari itong ganito? Di ba? Pero pagtataka ko na sa mga, tama ba yung video footages? Bakit binalot siya ng plastic? Ayan mga kababayan, di ba dito yung kanina sinabi ni Sir na
Ito daw si Cabral, ito si Congressman Libeste, may hawak niya na yung mga files sa computer ni Cabral na buong katotohanan na tapos na daw po itong lahat kung nailabas ito. Kaso hindi pa nailabas eh. Natsugin na siya eh. Balikan natin si Saldico. BMR, kanina mo pa kami pinapaano. Saan ba dito? Sino ba suspect? Sino bang nakita sa video? Hindi nyo po ba napansin mga kababayan? Pare-parehas po ang nangyayari ngayon. Yung suspect dito sa sinasabi ni Saldico na sana wag akong mapatay, di kaya yun din yung suspect sa di umano na sinasabi ni John B. Cremulya na may foul play or may tsumugi dito. After all, may nakitang kutsilyo doon sa kwarto. Anong ginagawa ng kutsilyo na yun? Ito mga kababayan, nasalo yata kayo nagulo. Ang ibig ko lang tukuyin, ito akin lang. Hindi ko po ito pinagpipilitan kung paniwalaan ninyo hindi. Pag-analyze ko lang dito sa video ito, sa ating napapanood. Basa ko lang ito ha, wala pa akong ano. Ang pumatay kay Saldico at kay Yusek Cabral ay iisa. Ano po? Iisa ang suspect. Ang gustong magpatahimik sa kanila ay itong mga malalaking involved dito sa korupsyon. Now, naniniwala ka bang literal na namatay, pinatay si Cabral? Siya ba talaga yun? Pasintabi pero ako, hindi ako kumbinsidong siya yun. Maaari, pinatay lang siya sa ating kaalaman. Katulad ni Saldico, kunwari, pinagpapalamig lang doon para hindi na makapagsalita. Yun din naman ang sinabi ni Saldico, mga kababayan. So kitang-kita dito, pinagtatakpan nila ang lahat. Dahil parehas si Saldico at saka si Cabral, may matindi po talagang kaalaman patungkol po dito. Magkaiba man ang sitwasyon nila, pero parehas po silang pilit na pinatatahimik. Una, kakampi sila at pilit silang poprotektahan. Hindi natin alam, dito kay Cabral, baka ito na yung best way na maprotektahan siya at maprotektahan din yung mga nandoon sa kanyang files. Mga kababayan, hindi ko po ito sinasabi bilang eksperto. Ito po ay logical analysis lang, reaksyon ko lang sa mga napapanood ko at nakikita at nababasa at naririnig natin ng mga news. Kayo na ang humusga kung ano ang inyong papaniwalaan. This is BMR Channel, pansamantalang magpapaalam. Magkita-kita tayo kasama ni Tatay Digong, Pilipinas. Bye-bye!